Before we eat, I would just like to thank you all for being with us tonight. Na-surprise pa kayong dalawa? Yes. O, alam ko yung leadership, ano? Hindi nyo alam ko. Usap-usap mo pa kung sino-sino. Hindi mo alam to, ano? Hindi mo alam pa. Lagi kayong kapatid ko, baka meron silang message. Alan, Andre, Tonton. Bilis, dali, at kakain na tayo at yung bangus, mabubuo na ulit at lalawin na yan. Sa pinaka-intro. Let's go na. Message naman, para marinig naman natin sila. Hello. Sa akin, masabi sa kanila. Simula nung pagkabata ko pa, si Daddy kasi parang nayugali siya na hindi niya, kung ayaw niya, kunyari, sa mga kami magkakapatid, meron kami mga gustong gawin. Pero hindi niya approve talagang, hindi niya talaga nakikita na okay para sa akin. Pero may mga times na hindi siya naging supportive sa amin magkakapatid. Sa mga gusto ko na namin, yung mga hobby, kung ano na gusto kong gawin namin. Pero nakikita naman namin yung purpose niya is para mas maging maayos kami. And gusto niya na kami magkakapatid is maprotektahan din sa mga nakikita niya kasi yung mga siguro mga kamag-anak namin, mga minsan-minsan natin kung ano yung mga nangyari. So, yun yung way niya para magprotekta sa aming mga magkakapatid. And blessed na blessed ako kay Daddy dahil malaki yung pagbabago niya, lalo na nung talagang nagkaroon ng church sa atin. Nakita ko yung talagang suporta na rin niya sa bawat magkakapatid. Patuloy na pagkaalala sa amin, sa mga kapag nabibilis ako kay Daddy, hindi naman sa parang disregard ko siya sa akin pagka every time nalalabas ako. Ingat kayo ganyan. Na-appreciate ko yun din. And hindi lang din siguro ako naging sobrang malapit kay Daddy dahil hindi nga siya nagiging supportive sa akin. Parang meron din ako mga tampo kay Daddy.
Pero nakikita ko naman yung parang paunti-unti niya pagbawi sa amin yung mga magkakapatid na itong mga malalaki na kami. Nakikita ko na siya naman yung naglalambing. Parang nilalambing na kami yung way na alam niya kung paano na kami. Kasi parang hindi nga siya hindi siya ganon na naglalambing. Parang medyo matigas kasi si Daddy na medyo bruskong-brusko talaga eh. Hindi siya emotional. So, ito mga panahon na ito, nakikita ko naman si Daddy yung pagbabago niya talaga na talagang nagiging supportive na siya sa amin, tapos nagiging maalalahanin na rin. And maraming salamat ni Daddy dahil patuloy na ikaw yung nagsiserve sa church, patuloy na ikaw yung naglilinis sa mga upuan, nag-aayos ng mga upuan, and patuloy na pagpalain ka ni Lord, patuloy na bigyan ka ni Lord ng mas mahaba pang buhay dahil gusto ko pa namin makasama. And mahal-mahal ka Daddy, alam mo yan. Hindi lang din ako masyado showy dahil hindi ko alam. Siguro dahil hindi rin din ako nasanay. So parang naging ganun din ako. Happy birthday, D. Maraming salamat din sa lahat-lahat. Si Mama naman. 1 minute na lang. Ito naman si Mama, talagang sobrang tapang na ito ni Mama eh. Tapos, hindi, talagang matapang na ito. Kahit sinong nakikipag-anuhan talaga ito kahit. Kaya kasi sabi nga ni Ate Bish, sa chip nga lang, lagi na ulit na ito eh. So, siguro doon ko naman nakuha kay Mama yung parang medyo, mapagano rin ng salita. Parang yung konting tapang din na ako kay Mama. Discarte rin. Nakasalamat ako kay Mama dahil si Mama talaga yung nagpursige na talagang mapagtapos kami na umuutang siya kung saan na kahit hindi niya iniisip kung ano yung magiging kapalit nun para lang kami makatapos. And patuloy na pagbalain ka ni Lord, mahal na mahal ka and mag-ingat ka sa lahat ng mga kakain mo. Ay! Alam niyo happy birthday. Alan. Okay, 2 minutes lang. 2 minutes sharp. Hallelujah. Sabi naman na lalanda. So, yun lang. Mas masasabi ko lang kay first kay Daddy. Yung honestly, lumaki ako na masama yung malayo yung loob ko kay Daddy. So, yung habang bata ako hanggang paglaki, talagang nasa side ako ni Mama. Tapos, malayo yung loob ko Daddy. And nagkaroon ako ng thinking sa isip ko na merong favoritism si Daddy. Kahit sa amin sa magkakapatid yan. So, merong favoritism na kapag yung tipong nakaaway ko yung mas matanda sa akin, sabihin sa akin ni Daddy, huwag ka makipag-away sa mas matanda sa'yo. Alam mo mas matanda sa'yo, aawain mo. Ngayon, nakaaway ko naman yung mas bata sa akin, sabihin, mas matanda ka sa kanya, aawain mo yung mas bata sa'yo. So, di ba natin sa point na parang, sabi ko parang may unfair masyado. Pero, nung time na nagkaroon na ng malay, and then ito na, nagsiserve na sa church, and then nagkaroon ng reconciliation sa family, nagkaroon kami ng bonding na Daddy. So, doon ko na-realize na hindi pala, totoo pala yung sabi niya na wala siyang favorite. So, nagkaroon kami bonding, and then doon niya pinaranas, parang bumawi pa. Tapos, ang maganda ka dahil sa sobrang gusto sa kanya. Sa ministry, sobrang consistent siya. Sobrang talaga. So, ay yung tipong pinagmamalaki ko sa kanya. Kahit sa mga bagay, sobrang consistent siya. Kapag meron siyang inumin na bagay, talagang gagawa siya ng paraan para mabigay niya yung commitment niya. So, ayan. Kay Mama naman, ayun yan, lumaki nga ako kay Mama. So, kitang-kita ko kung paano yung talaga ni Mama.
nandyan yung, marami siya naituro, marami siya na-transfer, na-impart na wisdom. Sa lahat ng ugali ni Mama, maganda man o hindi maganda ang ugali, lahat yun merong wisdom na nai-impart, na kinalakihan namin magkakapatid. So, ayun nga, and isa pang gusto ko kay Mama yun na maging kanya nila. Talagang kahit walang-wala siya, dumating sa point na walang-wala siya, tinataguyod niya kami. Hindi siya pumayag na mag-aral kami sa Pipitsugin. Dinala niya kami kahit iigapag niya kami. Ganyan. And then, one time, yung isa sa hindi ko makakalimutan, yung nagkaroon ako ng sakit. So, yung nagkaroon ng TB, so sinabi ni Mama sa akin, kasi wala si Mama na kasi dati, parang wala lang, hindi siya nag-ano. So, yung sinabi sa akin ni Mama, niyakap niya ako, sabi niya, huwag kang maganda kahit hindi iwasan ako ng mga tao kasi alam nila may na ako eh. Nagsakit ako kayo. So, si Mama niyakap niya, sabi niya, huwag kang maganda, ipapagamot kita kahit di pang mutak ko pa. Ayun. So, Si Ara talaga iiyak, eh, susunod na to eh. Actually, kanina inisip ako kung ano yung pwede ko sabihin sa kanila. Nag-keyboard naman pala sa sinabi. So, pero na. Well, hindi naman, kasi ang sinasabi ka na favorite na anak ako pala yun. Hindi naman sa favorite. Ako lang kasi lagi nasa bahay ng bata kasi kami, no? Kaya pag nangiiyak ko ng dos, mabibigay agad nila. Kasi sila, pag nangiiyak ng dos, wala na agad sa bahay. Yun, kaya sabihin ako ng favorite, pero hindi naman. Kasi alam mo naman, kailangan ko favorite, kailangan mag itsura natin ako na kinulang. Anak niyo po nila. Ako siya tinanong ko si Mama dati, Mama, anak niyo ba ako? Ano niyo ba ako? Sabi niya, hindi ako mag-aapot ng pangit. Hindi kasi ganun para bata pa na ako siguro siya nararamdaman niya na may feeling siyang parang hindi maganda. Ako din naman gano'n, pero kaya ako din naman sila nun. O nga naman, pangit. Ayun, so, na-appreciate ko sila dati si Mama. Si Mama, nung bata naman ako niyan, natuto naman ako niyan, medyo, naging hard to wait, natuto ng, hindi yung normal na turo. Ito yung medyo micro talaga, gano'n. Galing tutunan. Pero, ayun, nasabi din nila Alan sa kay Mama na, ni Andre na, talaga nga naman yung yung parang tumatak sa amin, sobrang bata kami, yung talaga in-enroll na naman kami doon sa kahit mahal talaga. Tapos parang kami na rin pinakakulelan na hindi ka nakabay ng tuition. Pero kinabukasan mag-exam na kami, gano'n kasi may ginagawa ni Mama ng paraan. So na-appreciate naman talaga namin yun. Tapos yung bata kami, natuto na ako mag-business dahil kila Mama, kahit pinagkapinan kami na yun, pag-school kami, tapos pag-uwi sa bahay, nila kami gagawa ng mga ham, mga autoto kami ng ham, mga sain ng ham, tapos mag-sisisi ng mga juice, kinabukasan pupuntin kami kasi hindi namin iniiwan namin sa service yung hindi namin pinipigpit yung mga juice. So, syempre, parang okay. Tapos si Daddy naman, ayan, nabata kami, talagang maganda din, feeling din namin magkakapit, medyo malayo kasi pulis na. Tapos hindi kami malaya na umilos nyo kasi bawal ang fishball, bawal ang sweet corn, bawal yung mga chichirigyan. So parang kami kay Mama, ito yung kain-kain, kaya ito binibigyan. Ayun lang, pero ano naman, di ba kayo hindi bawal, di ba? Ayun, so syempre, I thank my parents, syempre, di naman kami lalaki na ganito, tinagdal sa kanila na
may natutunan kami na ang iba kasi, meron kasi tinuturo na by turo talaga. Pero may turo na experience talaga sa kanila na hindi ituturo sa iyo. Pero pag naranasan mo, malalaman mo, matutunan mo talaga siya. Ayun, so kita niyo naman sa tono ng pagkasalita ko, hindi kami yung nagpasa. Oh, ayun. So, ayan lang. So, thank you kay Mama. Thank you. Okay, bye. Palahin po kayo lahat. Ito naman, okay, ako nakita. 1 minute lang. And one Iyak na yan. Iyak na yan. Kay mama at kay daddy. Okay, daddy muna. Nandiyan ko ba? Sabi ni Tonton, kung ano may favorite, sabi ni Alan may favorite. Ako din, inisip ko rin kung ano may favorite. Ang favorite talaga inisip ko si Tonton. Kasi every time na inaaway namin si Tonton, lagi si Tonton ang lagi nang kinakampihan. Tapos maraming malayo yung sa kanya, dahil iba kami ng utak. Iba kami ng utak, iba kami ng prinsipyo, iba talaga kami mag-isip pareha. Talagang mas matalino ako sa kanya. So, basta iba. Sa business, sa kung paano gawin yung mga bagay, malayo kami. But, sabi ko, malayo kami, tapos sabi ko, hindi niya ako mahal at hindi niya ako gusto. Pero, nagbinata na ako. Pag binata ko, pagpunta ko doon, may nag-alala sa amin sa bukid, sa palig. May nag-alala sa akin doon. Tapos, nung binata na ako, lumapit ako sa kanya, sabi niya, "Oh, Vinci, walang ka na pala, binata ka, okay na, pati na ng legs mo, naku, kinis-kinis pa rin pala." Hanggang sinabi niya, "Alam mo ba, nung bata ka, ang daddy mo nagagalit sa akin. Kasi, pinagagalitan niya ako si Ate Lola. Pinagagalitan niya ako kasi maingay sila sa kusina. So, pinagagalitan nila ako kasi ng daddy mo dahil nakikita niya may lamok yung legs mo, may kagat ng lamok yung legs mo. Ayaw na ayaw ng daddy mo na lamukan ka. Ang gusto niya makinis pala ako ng bata ko. But, of course, doon ko na-realize na ang tatay may mga affection na hindi lang talaga natin kasi nakikita. Pero may way sila of expressing that. No? Siyempre, minsan pagkatanda ka na lang, tsaka mo marirealize kasi pag bata ka, marirealize mo yung way mo lang mag-isip because you are still immature. You always look at yourself. At kay mama naman, siyempre, kay daddy, masyadong malilog namin sa tuition. Alam niyo naman kung gano'ng ka-generous ng daddy ko dati. Very generous ng daddy ko dati. No? Sobrang generous talaga sa kanya lang. Oo. Pero dati yun. Mamaya ko lang kung India. Mamaya ko lang ibabalik yun. Okay, mama naman, nanay ako. Pero sa mga nanay ko, ako ngayon, sumisermo na ngayon sa nanay ko. Sinabi na nila, Kuya Alan, binanggit nila lahat how hardworking my mom is. And wala ng bata, nakita ko, kung nakaporma yan, Makati girl, Inodata, tapos third shift, paggabi, tapos naka-heels, tapos may dalang plastic ng Shanghai, na binalot namin kasi ibibenta niya pa yun mamaya. Mama, I appreciate lahat ng ginawa mo, kaya kahit mahal ko, ito tayo wait ko, and so, na-appreciate yung nagbenta sa naman ng hotdog, nagbenta sa naman ng crab meat, lahat ng mangga. Talagang, to be honest, alam naman ni Daddy, mas discount ng nanay ko para mabuhay din kami. Kasi ang sahod ng pulis, maliit lang. Pero si mama yung dumobol tayo, triple tayo. And nakatatak yun sa amin, and I appreciate that. Gusto ko malaman, Mama, Daddy, na ngayon, I'm glad na despite these flaws na meron tayong lahat, at wala namang family na perfect, but it's because of God's grace that we are united. And nakikita ko, nagliligot pa rin yun, kahit siniserman kayo ng pastor nyo. Ewan ko dyan sa pastor nyo, sino ba yan? Pag-uwi nyo sa bahay, totoo ngayon kung sino. But we are all serving the Lord, at isa yun sa pangako ng Lord personally sa akin, isa yun sa promise sa akin, at
you will be used by the Lord, you and your family, and you will testify. Ang tinatestify ko is not our perfect life. Ang tinatestify ko is how we are used by the Lord despite our imperfection. And salamat dahil pa kayo naglilingkod sa Panginoon na ngayon, Daddy, kahit mabagal ka na, at Mama, kahit mukhang may sign ka ng cholesterol, bago pa man din tayo kunin kung sino man mula sa atin, ay lahat naman tayo napunta doon. Gusto ko sabihin na sa kanila, Mama, Daddy, mahal ka kayo. So, Daddy, hindi ko pasabi kasi yun. Hindi ko lang yun kapag birthday yun. I love you. Sige, tayo mo. Happy birthday! Happy birthday, Daddy. Ngayon si Daddy, sobrang nakita ko nagbabago. Ang laki ng pinagbago. Lahat ng dami niya ngayon. Talagang bago. Lalapit sa amin, magkano yung gagawin. Dati hindi tighter yan. Ngayon sobrang tight na. At ngayon sa... Pati sa amin, yung libre, sila Alan. Pero ngayon, kita niyo how generous Daddy is. At ganun pa rin naman si Mama. Sumunod ka lang talaga. Parang hindi ka pa sumunod ka lang sa akin, Ma. Huwag ka pala susunod kay Tita Melly. Sa akin, sumunod. Sa akin, Lord. Okay, so maraming salamat, Mama at Daddy. Happy birthday. Late ng regalo mo. Kasi late na eh. Sabi ko matapos na. Bahala silang mag-design. Pero na-realize ko, sabi ko parang hindi ka naman matiis na hindi sila i-celebrate. So, parang nakatipid, enforce ko na silang dalawa. So, wala na akong utang sa iyo sa June 20. Alright, happy birthday sa inyo lahat. Pagpalain ko kayo lahat ng Panginoon. Bigyan ko kayo. And yes, I'm sorry. And without further ado, may kayo ask my family to join me for